Mahigit 4,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Marami ring inilikas sa mga binahang lugar. Saksi, si Chino Gaston. Rumagasa ang tubig sa isang sapa sa Barangay Central, Manay, Davao Oriental, bunsod ng malalakas na pag-ulan. Sa Barangay Concepcion, naglandfall ang bagyong Kabayan kaninang alas 9:30 ng umaga ayon sa Pag-asa. Halos hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar, kaya nagsagawa na ng rescue operations sa mga kawani ng BFP. Kansilado rin ang lahat ng biyahe sa mga pampasaherong bangka papuntang Samal Island. Halos mapayungo naman ng mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, bago mag-alas 4 ng hapon. Sa bayan ng Hinatuan, dagdag kalbaryo sa mga residente ang epekto ng bagyo, lalo't hindi pa sila tuluyang nakakabangon sa pinsala ng mga nagdaang lindol. Sinuspinde ng Surigao del Sur Provincial Office ang trabaho sa mga pribado at pampublikong opisina at lumikas agad ang mga nakatira malapit sa coastal area. Ang gusto lang namo sir is matagaan may kining mga supplies sir like medicines kit, then water, especially water sir kay walay gyud among makuan sir na water. Pero may mga nanatili pa rin sa kanilang bahay. Bantayan po lagi namo ning kuan gini nga mong mga balay ba. Kay basin napoy maglungka po. Nasira naman ng pagbaha ang ilang pananim sa bayan ng Lianga. Nasa 200 pamilya ang inilikas sa barangay Payasan. Ang residenteng si Jeffrey, pinagkasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pa niyang maisalba. Ikarga na mo sir, kaya dito sa mga perti naman ako ang baha ko sa mga kanya among mga gamit na mo na lang gidala diri ang among kaya namong madala pero ang uban namong mga gamit para sa mong balay. Kansilado ang biyahe ng ilang Roro vessel mula Dumangas, Iloilo, kaya stranded ang nasa 800 pasahero, driver at pahinante. Sa sahig na umupo at humiga ang ilang pasahero. Okay lang po. Safety first po. Matagal ring natigil sa Manila North Harbor ang ilang pasahero, gaya ni Maricel Tagab at kanyang mga kaanak na alas 7 pa ng umaga dumating sa passenger terminal. Hanggang pasado alas 3 ng hapon, naghihintay pa rin sila. Bali, ang antayin yung update ng Coast Guard ng 6 p.m. Kasi nantay din nila yung update ng Pag-asa. Tinatayang 5,400 na mga pasahero na sakay ng 4 na passenger ships ang naapektuhan ng no-sail policy habang may storm signal. Nakiusap ang kumpanya sa Coast Guard na kung pupwede ay luwagan ang mga alituntunin tungkol sa paglalayag sa mga malalaking passenger vessels. Sa ngayon, bawal maglayag ang mga passenger ships na malalayaw ang biyahe kapag may storm signal sa anumang parte ng dadaan ng rota. Pag sinuma po natin yung pasahero po ng 4 na barko, ito po about 5,000 passengers. So maganda naman po ang kalagayan natin sa pier, ang mga nakita nyo naman po kanina, so maayos po ang kalagayan sa PTV, sa concourse, wala naman pong komportable po ang ating mga pasahero. Ayon sa PCG, pakikinggan nila ang mga daing ng mga kumpanya. Nananatili pa rin po yung regulation ng Philippine Coast Guard na public storm warning signal, lalo na doon sa malalayong biyahe, na pag signal number 1, lahat po dapat sa aalisan, yung pupuntahan, saka yung dadaanan, dapat lahat yun walang bagyong nakataas. Otherwise, kung may isa ron, kanselado po yung biyahe. At dahil naandala ang pag-alis ng mga barko, asahan na delayed din ang pagbalik ng mga ito sa Metro Manila, kaya posibleng may pagbabago sa mga trip schedule sa mga darating na araw. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.